Pagkatapos magulantang ng PBA at lalo na ng mga SMB fans dahil sa ginawang pag-trade kay Arwin Santos para kay Vic Manuel, ang susunod na tanong ngayon, siya na lang kaya doon sa starting 5 ang mawawala? Kung pagbabasehan natin yung nangyari at yung sa mga insider reports, mukhang hindi pa dyan matatapos dahil malamang meron pa doon sa mga starting 5 ng San Miguel Beer ang mawawala na rin. Ang tanong na lang ay kung sino. Sa mga posibilidad dyan, ang isang tinitignan natin ay itong si Alex Cabagnot. Si Cabagnot ay naalis na dati sa San Miguel Beer, na-trade dyan sa Northport para kay Sol Mercado, pero pagkatapos ng isang conference ay ibinalik din sa SMB kapalit din ni Sol. Pero sa ngayon, may posibilidad na ito si Cabagnot ang susunod na ma-trade na rin para makakuha ng mas batang shooter ng San Miguel Beer na pwedeng iparehas dito kay Terence Romeo at CJ Perez. Ang isa pa raw player na pwedeng ma-trade dyan at huwag na tayong magugulat ay itong si Marcio Lassiter. Si Lassiter ay isa sa mga matagal na player ng SMB at inaasahan nila sa outside shooting. Pero hindi naging maganda ang performance ni Lassiter doon sa Game 7 laban sa TNT Tropang Giga at iyan ang isa pang dahilan kung bakit ito ay baka maalis na para makakuha ng iba pang mga shooter ang San Miguel Beer kapalit nito. Samantala ito si Chris Ross, posibleng ma-trade din yan pero sa tingin nga ng maraming observers, baka hindi ma-trade kaagad to si Ross dahil sa mga guards ngayon na PBA, siya lang ang nagpatunay na kayang mag-match up dito kay Mikey Williams na nakita naman natin na nagpahirap sa Magnolia Pambansang Manok. So malamang hindi pa bitawan ng San Miguel Beer ito si Ross unless maganda yung offer. Ibig sabihin, lahat do sa starting 5 ng San Miguel Beer ay pwede ring ma-trade maliban na lamang dito kay Junmar Fajardo. So tignan muna natin kung anong plano ngayon ng San Miguel Beer at sa tingin ko lang, yung trade kay Arwin Santos at kay Vic Manuel ay umpisa pa lang sa mga major movements na gagawin ng kampo ni Coach Leo Austria. Pagkatapos nitong Vic Manuel for Arwin Santos trade, hindi pa tapos ang Northport Batampier at meron pa silang mga trades na balak gawin at siguradong hindi kayo magugulat dito, malamang SMC na naman ang involved dito. O kung hindi man SMC, independent team yan, pero yung player na yan ay mapupunta rin sa SMC Group. Pagkatapos ng San Miguel Beer, ang tinitignan ngayon na pwedeng gawin ng Northport ay makipag-negotiation naman sa Barangay Ginebra o di kaya sa Magnolia Hotshot, Pambansang Manok. Ang isang posibilidad na nakikita ko dyan ay baka ito si Christian Stan Hardinger ay ibalik dito sa Northport Batampier. Siyempre naglaro yan sa Barangay Ginebra ng isang conference so technically pwede na yang ibalik doon. Ang dahilan naman dyan, hindi dahil masama yung performance ni Christian, kung hindi baka gustong agapan ng Barangay Ginebra yung paglipat nito sa Japan. So ibig sabihin kung mawawala si Stan Hardinger ay gusto nila meron na silang makuhang big man na kapalit. Baka ito si Greg Stotter o di kaya ay ito si Troy Reich. Sa ngayon, hindi pa yan kumpirmado dahil kinakausap pa ng management ito si Stan Hardinger at kung mapipersuade nila na manatili ito sa PBA, hindi yan kaagad-agad ititrade ni Coach Tim Cone. Pero kung sa tingin ni Coach Tim ay hindi talaga magandang fit itong si Stan Hardinger sa Ginebra, huwag tayong magulat kung yan ay pakawalan nila. Samantala, isa pang team na interesado dito kay Greg Slaughter, syempre itong Pambansang Manok, ang Magnolia. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit kailangan ng Magnolia yan at yung rumor na ito si Slaughter na mapupunta dyan ay matagal-tagal na. Yun nga lang, hindi ito matuloy-tuloy dahil unang-una yung mga kailangan ng Magnolia dyan na mga trade pieces ay kinapa nilang ayusin at pangalawa, kailangan din kasing tignan ni Al Francis Chua yung pangangailangan ng Barangay Ginebra. At kung mawawala nga naman ito si Aguilar at itong si Christian Stan Hardinger, matinding balasahan ang kinakailangan dyan. Ang maliwanag gayon, ang Northport Batampier ay hindi pa tapos sa pagtitrade at malamang ang susunod na ma-involve dyan ay isa na namang SMC team. Napag-uusapan pa rin ang Blackwater Bossing at ang isa pang report na lumabas ngayon, baka ang kanilang top scorer dito sa nakaraang Philippine Cup na si Kelly Nabong ay mapunta rin dito sa NLEX Road Warriors. Sa ngayon kasi ang NLEX ay naghahanap pa rin ng isang big man na makatutulong doon sa kanilang frontline. At sa ngayon, ito si Kelly Nabong, kahit sabihin natin na hindi na maganda yung naging pass niya, ay maganda naman naging performance dito sa nakaraang Philippine Cup at kontrolado ang laro niya. Ang isa pa ito si Nabong, isa yang matinding defender at isa siyang big man na may outside shooting. At syempre kung ikaw ay sumusubaybay sa mga laro ni Coach Yeng Yao, alam mo na ang gusto niya sa isang big man ay nakakatakbo at merong 3-point shot. At iyan ay kayang ibigay nito si Nabong. Si Nabong ay maganda talaga ang nilaro dito sa Blackwater
Kaya nga marami ang magugulat kung ito ay matitrade. Pero kung kayo ay kilala nyo na ang reputation nitong Blackwater, katulad yan ng Terra Firma at ng Northport Batampier, na palagi na magtinitrade yung magagaling nilang players. So kung ito si Nabong ay mapunta nga dito sa NLEX, ay wala na sigurong matagal na PBA fan ang magugulat dyan. Ang tanong na lang ay kung sino magiging kapalit. Although maganda ang performance ni Nabong ito sa nakaraang conference, wag natin asahan na ang NLEX ay ibibigay yung mga core players nila para dyan. Pero malamang ang Blackwater ay tatanggap ng isang backup big man o kaya isang backup shooter kapalit ni Nabong. Kung sakasakali baka ito si Nabong at ito si Baser Amer ay parehong mapunta dito sa NLEX Road Warriors at iyan ay magpapalakas doon sa koponan ni Coach Cheng Giao at ito ay makatutulong para lalo silang maging competitive. Hindi naman itinago ni Coach Cheng yung disappointment niya nung nawala nga ito si Poy Eram at ito si Mikey Williams, kaya kung makukuha nila ito si Baser Amer at ito si Kelly Nabong, kahit papano ay medyo mapupunuan kahit konti man lang yung nawala sa kanila doon sa big man at doon sa guard. Samantala ang Blackwater naman ay asahan natin na magiging patuloy ang pagre-rebuild nila para sila ay maging mas competitive dito sa darating na PBA season. Hindi lang ang SMC ang busy ngayon sa pagtitrade. Ang isa pa dyan ay ang NLEX Road Warriors. Dahil katulad ng ibinalita natin kahapon, ang NLEX ay tinitignan na yung posibilidad na baka ito si Ravenna ay hindi na bumalik dito sa PBA. Kinakausap nila si Kiefer at naniniwala naman si Coach Cheng Giao na ito si Kiefer ay paninindigan yung kanyang salita. Pero kung gusto na raw talaga ni Kiefer dito sa Japan ay wala na sila siyempre magagawa dyan at hindi naman nila pipilitin niya na maglaro dito kung ayaw na. Kaya kung ano man ang mangyari, kung ito si Kiefer ay bumalik o hindi, may backup plan na ang NLEX at ito ay sa katauhan ni Baser Amer. Si Baser Amer ay ngayon nandito sa Blackwater bossing at medyo nababatikos nga ito dahil ang sama ng laro dyan. Pero ang report, mukhang interesado ang NLEX na kunin ang serbisyo nito si Amer just in case nga na ito si Kiefer Ravenna ay hindi na bumalik. Kung bumalik ito si Ravenna dito sa PBA, magiging magandang tandem ito si Amer, si Ravenna at si Alas sa backcourt. At kung si Ravenna naman ay hindi na bumalik at manatili sa Japan, magiging magandang tandem pa rin ito si Alas at ito si Baser Amer. Umaasa si Coach Cheng na kung sakasakali na ito si Amer ay matrade sa NLEX ay bumalik yung dating laro nito na alam natin nung nagagawa niya nung siya ay nasa Meralco Bolts. Samantala ito namang si Baser Amer kakapirma lang ng isang 3-year extension dito sa Blackwater bossing. Pero hindi yan objection to sa trade dahil ito si Macbelo nga pumirma rin ng 3-year contract dito sa Blackwater at pagkatapos ay na-trade sa Meralco. So huwag na tayong magulat kung ang gagawin ng Blackwater bossing ay i-trade dito si Baser Amer sa NLEX Road Warriors. Ang tanong na lang ay kung sino magiging kapalit dyan. Well, kung titignan natin yung lineup ng Blackwater, malamang guard ang kunin nila at hindi naman yan magiging problema dahil maraming guard ng NLEX na pwede nang ipamigay o baka isa pang backup big man ang makuha ng bossing. Busy na rin kasi ang Blackwater sa pagre-rebuild so baka isipin na nga nila na mas mabuti na i-trade ito si Amer na hindi naman maganda ang ipinakita doon sa kanilang team. Happy birthday muna kay Diody Alfonso at shout out kay Gian, Luis, Alfred, Nash, AJ at Butchoy ng Las Piñas, CJ Borromeo, Mark Madrigal, Jason Baliton, Jason Mendoza, Renz Altamera family, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Judy Villarosa, Raven Banyes, RG Bueno, Jonel Alagon family, Dion Mercado, Brian Andres, John Cantos, Dexter Domer, Jose Juntilla, Santillana family, Leo Guaping Talavera, JJ Sibum, Jordan at John Ray Di Malanta, Patrick Unabia, Joshua Giray, RL Pinoy, Luñesa family, Andrew Anyosa at Leonard Ogiatans.